Napag-usapan natin ng kaunti ang tungkol sa pagbagsak ng sangkatauhan sa Genesis Kabanata 3, ngunit sa Genesis Kabanata 4, tungkol saan ito? Basahin muna natin muli ang Genesis Kabanata 3, talata 15. At maglalagay akong alitan sa pagitan mo at ng babae at sa pagitan ng iyang binhi at ng kaniyang binhi. Kaya kompetisyon ito sa pagitan ng dalawang bini, tama ba? Sa pagitan ng iyong bini at ng kanyang bini. At dudurugin kaniya sa ulo at dudurugin mo siya sa sakong. At pagkatapos noon si Adam. Si Adan ay may dalawang anak na lalaki. Ang managsuong si Cain o si Abel. At ito ang dalawang anak na lalaki o dalawang binhi na ating nakikita. At sa unang Juan, Kabanata 3, ay binabanggit din ang tungkol kay Cain, kung paanong mula sa pasimula, si Cain ay kampo ng dyablo. Kaya't kinain ni na Adan at Eva ang bunga ng puno ng kaalaman ni Cain, mabuti at masama. At bilang resulta, ang lumalabas sa atin ay kapwa mabuti at masama. Minsan, ang mabuti at masama ay pumapasok sa atin, ngunit hindi natin alam kung paano makilala ang pagkakaiba sa mabuti at masama. Sa tingin natin ay mabuti ito, ngunit hindi naman kinakailangan sa paningin ng Diyos. Kita ninyo, tandaan ninyo nung kumakain ang babae ng bunga pagkatapos niyang kausapin ang ahas at narinig niya ang sinasabi ng ahas laban sa salita ng Diyos at tinanggap niya ang mga salita ng ahas. Nang ang salita ng ahas ay dumating at nanatili sa trono ng puso, nakita niya ang puno na sa gitna iyon ng hardin. Sigurado akong hindi sinasabi ng Biblia, pero sigurado akong nakita na niya iyon dati. Nasa gitna ito, sa gitnang hardin. Tama, nakita man niya o hindi, wala naman talagang pinagkalipa. Pero nakita niya ngon. At ano ang hitsura ng puno? Masarap sa mata, natatandaan mo ba? Mabuti para kanino? Sa mga mata nino. Sa 6 na araw nga paglikha, nilikhang Diyos at nakita mong Diyos. At mabuti iyon sa paningin ng kaninong tao. Mga mata ng Diyos, nilikha ng Diyos ang sangkatauhan. Sabi niya, napakaganda raw nito. Pero sa pagkakataong ito ay nakita niya. At ito ay mabuti sa kanyang mga mata, masarap kainin sa kanyang bibig at kanais-nais. Kanais-nais para kabilo. Para sa kanya, para maging matalino siya. Sinasabi sa atin ng Kawikaan, Kabanata 18, ang punong kahoy ng buhay ay karunungan. Sa sinumang kukuha nito, ang punong buhay ay karunungan. Ngunit, sinabi sa kanya ang kanyang pagnanasa na ito ay parang puno nga buhay, ang maling katotohanan, ang maling ibanghelyo. Kaya kailangan nating magsanay at matutong makilala at mabatid kung ano ang mabuti at kung ano ang hindi mabuti ayon sa pananaw ng Diyos. At iyan ang tinatawag na salitang nakatuwiran. Mga Hebreo, Kabanata 5, bersikulo 10. Naghisgot kini sa pagtudlo sa Diyos kaniya, isip labawng pari sa hanay ni Melkisedek. Sa bersikulo 11, giingon, mahitungod kaniya. Marami kaming gustong sabihin at mahirap itong ipaliwanag. Parang katulad ba iyon ng sinasabi ni Jesus? Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi ninyo kayang tiisin ang mga ito tungkol sa Kanya. Marami tayong masasabi. Ang hirap ipaliwanag dahil mahina ka na sa pandinig. Sapagkat kahit na sa panahong ito ay dapat na kayong maging mga guro, kailangan pa rin ninyong may magturo sa inyo ng mga panimulang simulain ng mga aral ng Diyos. At kayo'y nangangailangan gatas, hindi ng matigas na pagkain. Sapagkat ang bawat taong kumakain lamang ng gatas ay hindi sanay sa salita ng katuwiran, sapagkat siya isang sangdol.
Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa mga nasa hustong gulang na dahil sa pagsasanay ay nasanay na ang kanilang mga pandama upang makilala ang mabuti at masama. Ang salita ng katuwiran ay sasanayin tayo upang makilala ang mabuti ug masama. Parang ito yung panlunas sa lason na ibinigay sa aton. Hindi naton magawa kung wala ang patnubay ng banal na espiritu at ng salita na makilala kung ano ang mabuti at masama. Ayan ang problema ng mundong ito. Lahat ay umiyat at nagsusumikap para sa kung ano ang sa tingin nila ay mabuti. Ipinaglalaban nila ito mula sa pananaw ng tao, mula sa makasalanang pananaw, at pinanggap ng mga tao ang argumentong iyon at sinusunod din ito. Pero paano naman sa paningin ng Diyos? Iyan ang malaking tanong. Kaya balikan natin ang dalawang bini. Pinatay ni Cain si Abel. Alam namin yan. Kaya sa halip na si Abel, ibinigay ng Diyos si Seth. At kayang natutunan si Seth Enosh. At pagkatapos ay makita natin si Noe. Gikang kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob, hangtod na gayod sa pag-abot ni Jesus. At ang talaangkanang ito ay kilala sa pagsamba sa Diyos. Mabasa natin noong panahon ni Enos, nagsimula silang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Pero isipin natin kung anong ginawa ni Cain. Ang talangkanan ni Cain ay katulad ng, ang talaangkanan ni Cain. Balikan nato ang Genesis, Kabanata 4. Versikulo 16 o versikulo 17. At nakipagtalik si Cain sa kaniyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. At nagtayo siyang isang lungsod na tinawag na pangalan, at tinawag ang pangalan ng lungsod na Enoch. Ibang klase itong si Enoch. Mula sa Genesis, Kabanata 5, hango sa pangalan ng kaniyang anak, ngayon kay Enoch ay ipinanganak si Irad. At naging anak ni Irad si Mehujael, at naging anak ni Mehujael si Metusael. At naging anak ni Metusael si Lamech. Magkaibang Lamech. Si Lamech ay kumuhan 2 asawa. Ang pangalan ng isa ay Ada, at ang pangalan ng isa naman ay Zila. Ipinanganak ni Ada si Jabal. Siya ang ama ng mga naninirahan sa mga tolda at may mga alagang hayop. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay Jubal, at siya ang ama ng lahat ng tumutuglog ng alpa at plauta. Kung tungkol kay Zilna, ipinanganak din niya si Tubal-Cain, ang panday ng lahat ng kagamitang tanso at bakal. At ang kapatid na babae ni Tubal-Cain ay sina Ama. Sinabi ni Lamech sa kaniyang mga asawa, ipinapakita nito sa atin kung gaano kasama at kasamaan ang mga araw na iyon. Ikumpara iyan sa mga panahong ating ginagalawan. Sina Ada at Zila, makinig kayo sa aking tinig, kayong mga asawa ni Lamech. Nakaka-turn off na ba yan sa iyo? Isipin mong darating ang asawa mo. Hindi ko alam. Siguro hindi ko dapat pag-usapan ng asawa mo. Pero isipin mo ang pag-uwi ng isang asawa. Hoy, asawa ni Samuel, makinig ka sa akon. Pakinggan mo ang ginawa ko ngayon. Pakinggan mo ang aking pananalita at tingnan mo ang kaniyang sinasabi sapagkat nakapatay ako ng isang tao dahil sa pagsugpo sa akin. Magaan lang na pasa. Pagsugat sa orihinal na wika. Sinaktan niya ako ng mahina at pinatay ko siya. At isang batang lalaki dahil sa pananakit sa akin, isang batang lalaki. Nakapatay ako ng batang lalaki dahil sa pananakit niya sa akin. Ito ba ay isang bagay na dapat ipagmalaki? Kung si Cain ay 7 beses na mapaghigantihan, kung gayon, si Lamech 77 beses. Wala na ang moralidad at etika. Ang mahalaga sa kanila ay ang sarili kong tagumpay. Kahit kailangan kong tapakan o yurakan ang batang ito, basta't ako ang mananaid. Yan ang pag-ilisit.
Kaya't si Cain ay nagkaroon ng 3 anak na lalaki, si Jabal. Hindi si Cain. Si Cain ay nagkaroon mga inapo at si Lamek ay nagkaroon ng 3 anak na lalaki, pero isipin natin ang 3 anak na iyon. Jubal at Tubal. Taim. Ano ang kilala sa Jabal? Si Jaba ang ama. Kapag sinabi mong ama ng isang bagay, ano ang ibig sabihin naon? Siya ang inventor o baghuhan, no? Siya ang pinakamagaling dyan. Ama? Ang mga musikang klasikal. Sige, tulungan mo ako dito. Pwede kang matulog, pero wag mo rin akong patulugin. Sino ang ama ng musikang klasikan? Madonna. Alam mo, si Beethoven, si Mozart, tama. Si Jabal ang ama ng mga may alagang hayop. Ano ang mga alagang hayop sa panahong iyon? Ekonomiya. Balamang tulad na gusto. Si Bill Gates noong panahong iyon, si Warren Buffett noong panahong iyon, hindi ko alam. Oo, ayaw kong magbigay ng masamang pangalan sa mga yan, Jubal. Sining industriyang libamen. K-pop, Hollywood, ama. Ama? Ama ng kahulugan. Sa tuktok, sa tukatum. Ama. Libanyan. Kumusta naman si Tubal Cain? Manghuwad ng lahat ng kagamitan. Ano sa tingin mo ang ginagawa niya gamit ang mga ito? Bakal at metal. Sandata na bakal. Kaya milipar. Ngayon, karamihan sa mga taong nabubuhay sa mundong ito ay nag-aaral para sa isa sa tulong dahilan. Ano ang gustoon? Kung papipiliin kang isa sa 3, ano ang pipiliin mo? Ekonomiya, nabili ng pera ang lahat? Yung tipong konsepto. Kumusta naman ang libanan? Kasikatan, kapanigan. Iyan yung magdadala sa iyong pera, kapangyarihan. Kumusta naman ang militar? Ngayon, isipin mo ito. Ang mga kapangyarihan ng mundong ito ngayon, ano ang mayroon sila? Mga bombang nuklear? Mayroon silang puwersang militar? Alin? Para saan ka nabubuhay? Itong dahilan kung bakit nabubuhay ang mundo, pasensya na. Mayroon ng Amerika ng lahat ng 3. Ug tinuod gayud nga aduni ginatawag nila nga American Dream. Dili ba tinuod? Hindi lang Amerika. Sa tingin ko, lahat tayo ay naghanap nito. Aminin man natin o hindi. Ihambing ang kapitbahay na iyon, kapitbahayan, ihambing ang bansang ito sa bansang ito. Sumasambang mga tao sa bansang ito. Saan mo gustong tumira? Saan mo gustong tumira? Sinasabi ng mga taong ito na sila ay mahina, pero sinasamba ko ang Diyos, di ba? Laban sa mga taong ito, alam mo na, ekonomiya, sila, alam mo na, mga bilyonaryo diyan, at libangan, K-pop o Hollywood. Ang mga katanyagan, saya at kasabikan na ito. At pagkatapos ay ang kapangyarihang militar, seguridad, proteksyon, pambansang seguridad. Kaya saan? Saang mundo mo gustong manirahan? Alam mo, kalimutan mo na ang tamang sagot mo ngayon din. Saang direksyon patungo ang katawan ko? Saang direksyon patungo ang buhay ko? Pero ano ang mangyari sa kanila bago mo pa man ito malaman? 8 henerasyon lamang ang nakasulat sa kabanatang ito. Mayroong 10 henerasyon na nagpapatuloy sa Genesis Kabanata 5. Nagpapatuloy ito. Ngunit ang talaangkangan nito ay may katapusan.
Hindi mahalaga sa Diyos kung ilang taon sila nabubuhay noong sila ay nagkaanak. Alam mo, isipin mo na lang na nakalimtan ng mahal mo sa buhay, ng asawa mo o ng asawa mo ang araw ng anibersaryo ninyo. Mahalaga ang mga numerong ito. Akala mo, alam mo ang mga numerong ito sa Biblia. Pwede mo namang baliwalain. Mahalaga ang mga numerong ito. Subukan mong kalimutan ang mga mahahalagang numerong iyon kasama ang iyong asawa, ang kanyang kaarawan, ano ang mangyayari sa iyo? Swerte mo kung may sofa kang matutulugan, kaya't walang pakialam ang Diyos sa mga taong ito kung ilang taon sila nabuhay. Abha, at ito'y nagtatapos, biglaan katapusan. At ano ang biglaang pagtatapos na iyon? Hinalaan natin ay malamang na ang baha noong panahon ni Noe. Matatapos na ang mga ikin. Gayunpaman, ang masamang binhi, ang binhi ni Satanas ay nagpapatuloy. Paano? Sa pamamagitan ng filosofiya, ideolohiya, mga paraan ng pamumuhay at sa pamamagitan ng kasal. Sa Biblia, nagpapatuloy ito. Ito ang sulot. Tandaan mo, sinabi ko sa iyo nga hindi ito biological. Hindi ito kinakailangan isang biological na talaangkanan. Ito ang talaangkanan ni Jesus. Ito ay isang espiritual na talangkanan ng tipan. At kaya kahit papaano ito, ang ganitong paraan ng pamumuhay ay nailipat. Tama? At bawat isa. Bawat mabuting tao, ngunit dahil sila ay mga inapo ng nagkasalang si Adan, sila ay nanganganak. At may iba't ibang buto na lumalabas. Si Noe ay may 3 anak na lalaki. Sa kanilang 3, mayroong isang anak na lalaki na nangangalang Ham. Anong mangyari kay Ham? Pinausukan. Pasaylo ako, pasensya na jud kaayo. Balikan na to ang Genesis, Kabanata 10. Hindi ko alam na magkakaroon pala ng ganung epekto. Naku, sa Genesis, Kabanata 10, versikulo 6. Ang mga anak ni Ham ay sina Cush, Mizraim, Put at Kanaan. Okay, 4 ang anak niyang lalaki. Okay, ano ang mga pangalan nila? Cush, Put, Mizraim, at Kanaan. Sige, 4 na anak na lalaki. At masaw na tuwa. Sige, versikulo 8. Naging anak ni Cush si Nimrod. Siya ay naging isang makapangyarihan sa lupa. Siya ay isang makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon. Kaya nga sinasabi, gaya ni Nimrod, isang makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon. Dito, ang salitang before sa Hebreo, mas mainam itong isalin laban sa, alam mo, dati, ang ibig sabihin ay pagharap. Ang literal na kahulugan ng pagharap sa Panginoon ay ang pagharap sa mukha ng Panginoon. Kaya kapag may kaharap ka, maisip mo kung napanood mo na ang WWF at ang WWE, magkaharap sila, naghahamon, parang tatalunin kita, di ba? Nakaharap sa Panginoon, isang makapangyarihang mangangaso. Nung panahong iyon, may mga mababangis na hayop, may mga kaaway, at ang dakilang mangangaso na nangangaso nga mga kaaway o mababangis na hayop ay itinuturing na mga bayani noong panahong iyon. Si Nimrod ang bayani ng mga tao. Kaya't naging ama ni Cush si Nimrod na siyang naging bayani ng bayan na humarap sa hamon ng Diyos. At ang simula ng kaniyang kaharian ay ang Babel, alam mo na, ang Tore ng Babel, at ang Erek, Akkad, at ang Kalne. At sa lupain nga Shinar. Okay? At mula sa lupain ay pumunta siya sa Assyria at itinayo ang Nineveh. Nakikita mo naman lahat ng masasamang pangalan dito, di ba? At naging anak ni Cush si Nimrod.
Nawala ng laban sa Diyos at sinimulan niya ang kanyang unang lungsod ay ang Babel. Ano ang tore ng Babel? Ano ang layunin ng pagtatayo ng tore ng Babel? Para hamunin ang Diyos. Mas espesipiko, sabi nila, sasamba kami sa Diyos. Isa itong zigurat, parang, alam mo, isang tore na ganito ang ayos at paikot-ikot pataas sa tuktok. Kadalasan, sa itaas ay isang dambana para sa pagsamba sa isang uri ng Diyos, hindi ba? At sinasabi nila, lalapit kami sa Diyos. Maabot naton ang langit sa pamamagitan ng atong pagsisikap. Okay? At pangalawa, gusto nating patuloy na mamuhay sa makasalanang paraan na ito, ngunit natatakot tayo sa paghuhukom. Kaya hanap tayo ng sarili nating paraan para maiwasan ang panghuhusga. Ito ang mentalidad ng mga taong nagtatayo ng tore ng Babel. Tanungin nato ng atong mga sarili, mayroon bang mga taong nagtatayong tore ng Babel ngayon? Ayokong magsisi. Gusto kong patuloy na mabuhay ayon sa aking kasayahan, ayon sa aking hangarin. Pero gusto ko pa ring iwasan ang panhusga. Kaya tayo mismo ang gagawa ng sarili nating sistema. Ang sistema ay gumawa ng isang tore na sapat ang laki upang makaligtas sa isa pang baha. Hindi nagbasa ng Biblia ang mga taong ito. Malinaw na sinabi ng Diyos kay Noe, hindi ko nahahatulan ang mundo gamit ang baha. Pero iyan ang nasa likod ng mga taong ito. Si Put ay isa ring ninuno ng mga bansang hintil na kalaunan ay hindi naniniwala. Ngunit ang Mizraim ay isang pangalang Hebreo para sa Ehipto. Alam naman natin si Kanaan, di ba? Mula sa Ehipto ay dumating ang Paraon, ang Kanaan, ang 7 tribo ng Kanaan na isinumpa ng Diyos. Ito ang Genesis, Kabanata 10, talata 6 at ang mga sumunod. At pagkatapos ni Noe, makikita natin si Abraham. Si Abraham ay may 2 anak na lalaki at ang ipinangakong anak ay si Isaac. Ngunit ang isa pang anak na lalaki ay si Ismael. Muli, nagkaroon siyang anak dahil sa hindi pagtitiwala sa salita ng Diyos at hindi pagtupad sa salita ng Diyos. At ating balikan ang Genesis 21 siyam. 21. Sinasabi sa Genesis 21 siyam na yun si Sarah ang anak. At nakita ni Sarah ang anak ni Agar na Egyptso na kaniyang ipinanganak kay Abraham na tumutuya sa kaniya. Kaya si Ismael, ang kaniyang ina ay si Hagar. Si Hagar ay isang inapo ni Mizraim. Ayos lang? Inapo ni na Ham ag Mizraim at kaya si Hagar at si Ismael. Ayos ba? At pagkatapos ay ang bersikulo 21. Nanirahan siya sa ilang ng paran at ang kanyang ina ay kumuha ng asawa mula sa lupain ng Ehipto. Hindi ako tutol sa mga internasyonal na kasal dito. Ngunit mula sa pananaw ng Biblia, sa panahong ito, sinabi ng Diyos sa kanyang bayan, ang mga Israelita, na magpakasal sa loob ng bayang pinagtipanan. Tama? Kaya ito ay tungkol sa ating pananampalataya. Tandaan, si Salomon, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya bumagsak o bumaba ang kanyang paghahari ay dahil sa lahat ng kanyang mga asawa at mga babae at mga idolo na dinala at naimpluwensyahan siya ng mga ito. Ano man ang mangyari, kahit ang kasal, hindi natin dapat hayaang maimpluwensyahan at masira ng mga hentil, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan o ng sekular na filosofiya at paniniwala ang ating pananampalataya. Amen. Kaya't si Ismael ay nagpakasal kay
Mizraim, Ismael, tama. At pagkatapos ni Habam, Isaac, si Isaac ay may 2 anak na lalaki. Gayon din, si Abraham ay may higit sa 2 anak na lalaki. Ngunit ang unang 2 anak lang ang napag-usapan natin. Tama ba? Sige, si Isaac ay may 2 anak na lalaki, kambal. Si Jacob ang tumanggap ng tipan, ang nagpatuloy sa tipan, ngunit nasa kanya si Esau. Balikan natin ang Genesis 36, versikulo 6 at ang mga sumunod na versikulo 1 at 2. Ngayon, ito ang mga talaan ng mga henerasyon ng Esau. Edom. Kumuha si Esau ng mga asawa mula sa mga anak na babae ng Kanaan. Si Ada, na anak ni Elon na Hiteo, at si Aholibama, na anak ni Ana at apo ni Sibeon na Hiteo. Gayon din si Bezemath, anak na babae ni Ismael, na kapatid na babae ni Nebaoth. Ngayon, si Esau ay nag-asawa ng 3 asawa, at 2 ay mula sa anak na babae ni Canaan at Duha, at ang isa ay mula sa anak na babae ni Ismael. Kaya ngayon, ang 3 pamilyang ito ay naging iisang pamilya sa pamamagitan ni Esau. Malakas na ngayon, di ba? At tinatawag ko itong Ham Ishmael. Tinatawag ko itong Joker Syndrome. Napanood mo na ba ang pelikulang Joker? Ang Joker. Ang dami nating problema sa mundong ito ay ang Joker Syndrome. Biktima ako ng lipunan. Biktima ako ng sistema. Biktima ako ng simbaray. Biktima ako at sa makatuwid, ang ginagawa ko ay may katuwiran. Kahit na ito ay makasalanan at masama, ito ay makatuwiran dahil ako ay nilikha upang gawin iyon. Sindromang Ismael, sindrom ng Ham, at si Esau. Pero hindi nila namalayan. Simula pa lang, wala na silang respeto. Wala sila. Walang puso para sa salita ng Diyos, para sa tipan ng Diyos. Yung isang iyon, yung bahaging binubura nila, at nagsimula sila kung saan sila naging biktima. Mula rito. Halika. Tandaan ninyo, si Esau ang ama ng Edom. Hidon. At kung magpapatuloy tayo sa pagbabasa, makita natin. Si Amalek ay ipinanganak kay Esau. Nakikita mo ba yan kahit saan? Para makatipid sa oras, hayaan ko na kayong maghanap niyan. Nandun iyon sa kung saan. Si Amalek ay ipinanganak kay Esau, Amalek. At alam mo ba kung ano ang ginagawa ang mga Amalekita? Ang mga Amalekita, sila ang mga taong gustong wasakin ang Israel sa ilang. Ang mga taong pinaglaban sa Diyos kay Josue at pinahintulutan ng Diyos na manatili ang araw ng mas matagal. Laban niyon sa mga Amalekita. At natatandaan mo ba ang sinabi ng Diyos kay Haring Saul noong nakikipaglaban siya sa mga Amalekita? Punasan sila, patayin silang lahat. Pero hindi niya ginawa. At maraming tao ang ayon sa Diyos sa lumang tipan dahil ginawa niya iyon. Kasi sabi nila, hindi siya patas, hindi siya makatao. Kumusta naman ang mga sanggol na iyon? Mga inosenteng sanggun. Kumusta naman ang mga hayop na iyon? Mga nakatutuwang maliliit na hayop, Diyos ko, wala kang puso. Galit na galit siya. Hindi ka patas. Ngunit alam ng Diyos ang binihi
Ang binhing iyan, kung hayaan mong tumubo ang binhing iyan, papatayo ng binhing iyan ang sarili niyang mga tao. Ang mabuting binhi, hindi iyon naunawaan ni Samuel. Kumilos si Saul ayon sa kaniyang makataong kahinahunan, makataong kabutihan. At dahil dito, sinabi ng Diyos, hindi ka maaukay maging hari ko. Ngunit, tingnan natin ang ginawa ni Saul. 1 Samuel, Kabanata 15, versikulo 8. Nahuli niyang buhay si Agag, ang hari ng mga Amalekita. Lubos na nilipol ang lahat ng tao gamit ang talim ng tabak. Ngunit, hindi pinatay ni Saul at ng bayan si Agag. At ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka, sa mga pinatabang hayop, sa kordero. At ang dahilan nila ay, maari nating gamitin ang korderong ito upang sambahin ang Diyos, upang mag-alay ng handog sa Diyos. Ngunit, hindi pinatay ni Saul si Agag, ang hari, ang maharlikang lahi, ang binhi ng mga Amalekita. At hulaan mo kung ano ang gagawin nila. Esther, Kabanata 3, Talata 1. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Ahasueros ang posisyon ni Haman na anak ni Hamidata na Agagita. Ano kaya ang sinusubukang gawin ni Haman? Malamang na hindi nga ipinanganak si Haman nung panahon ng hari, si Haring Saul. Ngunit si Agag at ang lahat ng mga sanggol na iyon ay malamang na nakaligtas at nagpatuloy ang bining iyon. At ano ang sinusubukang gawin ni Haman? Lipulin, sirain at sunugin ang lahat ng binhi ng mga Israelita. At ngayon, tingnan natin. Si Esau ang naging ama ng mga Edomita, hindi ba? Ang mga Edomita ay naging mga Edomeyan kalunan. Ang mga Edomeo ay naiibanghelyo o pinipilit na magbalik-loob sa Hudaismo. Mamaya, ang Idumea ay nasa timog ng Kanaan, timog ng Israel. At noong panahon ng intertestamental, noong panahon ng Persya at pagkatapos ay ng mga Romano, Griego at Romano, ang mga Israelita, noong mayroon na silang kapangyarihan, sinakop nila ang lupaing iyon sa timog nila kung saan naninirahan ang mga Idumeo. At sa pilitang kinumberte nila ang mga Idumeo sa Hudaismo. Ayaw ning mga Idom yan, ngunit dahil sa kanilang kapangyarihan, kinailangan nilang magbalik loob. At kaya nagsimula silang tumulong maging katulong sa mga hari ng mga hari at pinunong Hudyo. At kalaunan, isa sa mga anak na lalaki, ni Antipater, na isang personal na katulong ng hari noong panahong iyon at mataas na saserdote, mayroon siyang 2 anak na lalaki. Ay isa lang pangalan ng panganay na anak na lalaki. Herodes ang pangalan ng pangalawang anak. Mula sa mga Idumita hanggang sa mga Idumeo hanggang kay Herodes. Sinamantala ni Herodes ang katiwalian ng mga Hudyo at umakyat sa tamang hagdan patungo sa emperador ng Roma. At siya ay hinirang na hari ng mga Hudyo. Herodes, Jesus. Ano ang ginawa ni Herodes? Sinusubukan niyang makakita mula rito. Nakikita mo si Paragon. Gagamit ako ng ibang kulay. Nakita mo ba si Paraon? Ano ang sinubukan niyang gawin nung ipinanganak si Moises? Gusto niyang patayin ang lahat ng anak na lalaki ng mga Hebreyo. Ayan ang sinusubukang gawin ni Satanas. Ito ay isang labanan sa pagitan ng 2 bini. Ginagamit ni Satanas ang mga taong ito upang lipulin ang binhing na maaring magsilang ng ipinangakong anak. Kaya sinusubukan niyang lipunin ang lahat ng mga batang lalaki, ang binhi ng Israel. At pagkatapos, sina Ismael at Esau
Amalek ay sinubukan nilang lipulin ang Israel sa ilang. Hindi iyon nangyari. At kahit papano ay nakaligtas sila sa pamamagitan ni Haring Saul. At dumating si Haman at sinubukang lipulin ang mga Israelita noong panahon ni Esther. At hindi iyon gumana. Iningatan ng Diyos ang kaniyang binhi. At pagkatapos ay dumating si Herodes at nung panahon ng kapanganakan ni Jesus, ano na naman ang sinusubukan niyang gawin? Patayon ang mga batang lalaki. Tama ang buto. Ano ang sinabi ni Jesus? Ano ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Isaac nang babsasan niya sina Esau at Jacob? Sino ang mamumuno kanino? Si Esau ba ang namamahala kay Jacob o si Jacob ang namamahala kay Esau? Si Jacob ang namuno kay Esau. Ano nangyayari? Ang mga Israelita. Sino ang namamahala kanino? Ito ay inapo ni Esau, inapo ni Jacob. Sino ang namumuno kanino? Baliktad na ang mundo. At kailangan dumating si Jesus para iangat ang kanang bahaging iyan. At saka si Herodes naman ang nagsabing, hindi ikaw ang tamang hari. At sa mga Israelita, ang mataas na saserdote ay isang peking mataas na saserdote noong panahong iyon. At iyan ay nasa pang-apat at panglima at pang-anim na aklat sa seryeng History of Redemption. Ang mataas na saserdote, dapat ay iisa lamang ang mataas na saserdote, ngulit na riyan sina Ananias at Caifas. Si Ananias ang biyenan at si Caifas ang manugang. Mga miyembro sila ng pamilya. Ang posisyon ng mataas na saserdote ay ipinapasa at binibili mula kay Herodes. Ang pinakamataas na bidder kay Herodes o kay Poncio Pilato ang makakuha ng posisyon bilang mataas na saserdote dahil ito ay isang napaka-maimpluensyang posisyon sa politika kung saan maali kang maging napakayaman at napaka-makapangyarihan. At ito mga mataas na saserdote, mga pekeng mataas na saserdote ang humahatol kay Jesus bilang erehe, pekeng hari, hinahatulan si Jesus bilang maling hari. Ano sa palagay mo itong binhi ni Satanas? Itong mga puwersa ng kadiliman? Tumigil ba ito doon o nagpapatuloy pa? Ngayon ay nagpapatuloy ito sa aming buhay. Ginagawa ni Satanas ang lahat para lipulin ang binhi ng salita ng Diyos. At dugante si Jesus at ipinaliwanag na ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ito ang aming sinimulan. Ito ay nasa Lucas, Kabanata 8, versikulo 11. Sa talinghagang ito ng manghahasik, sinabi ni Jesus, ang binhi ay ang salita ng Diyos. At kaya nagsimula ito sa hardin ng Eden. Aling salita? Kaninong salita ang susundin at tutuparin mo? Og sa Mateo, Kabanata 10 og 3. Babasahon at tapusin natin ito ngayon. Mateo 13:24. Naglahad si Jesus ng isa pang talinghaga sa kanila na sinasabi, ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit habang natutulog ang kaniyang mga tauhan, dumating ang kaniyang kaaway, si Satanas, ang tunay na kaaway, at naghasik ng mga panirang damo sa gitnang mga trigo at umalis. Ngunit, nang sumibol ang trigo at namunga, limitaw din ang mga panirang damo. Lumapit ang mga alipin ng may-ari ng lupa at sinabi sa kanya, Ginoo, hindi ba't mabuting binhi ang inihasik mo sa iyong bukid? Paano nga ba nagkaroon ng mga panirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang may gawa nito. Sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo bang pumunta kami at tipunin ang mga iyon? Alam mo, bunutin sila. Ngunit sinabi niya, huwag, sapagkat habang binubunot ninyo ang mga damo, baka mabunot ninyo ang trigo kasama nila.
Hayaang lumaki silang magkasama hanggang sa anihan. At sa mga talinghaga ni Jesus, ang pag-ani ay ang huling araw, ang araw ng paghuhukom, hanggang sa anihan. At sa panahon ng pag-aani, sasabihon ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at talian ng mga ito ng bigkis upang sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. Ang dalawang boto ay patuloy na lalago ng magkasama. Si Satanas ang naghasik ng bining-ilan. Kahit sa puso natin, akala natin ay mabuti na tayo. Hindi, si Satanas ang naghasik ng bining iyan. Kailangan natin matutong umintindi at kailangan nating matutunang piliin ang tamang landas.